John, ito yung kay Yorme muna tayo. Secretary Anyo, Ayan. Ito po, kasama pa doon sa interview, doon sa, ano yan, Vox Populi, Vox Populi ng mga DDS. Pakinggan nyo ho si Yorme, mga kababayan. Tingin ko kasi ang daming lumalabas na video iba-iba eh. No? At itong lahat ng video na ito, galing lang po doon sa isang interview kay Yorme noong mga vlogger ni Kibuloy, mga kababayan. So tingin ko simula sa umpisa hanggang dulo ho, mga boss chief mo sir. Simula umpisa hanggang dulo, mga kababayan, no interview, nasasaktan ito pong mga vlogger ni Kibuloy. Wala pong wala pong tumugma o wala pong umayon doon sa gusto nilang mangyari. Doon sa gusto nilang naratibo no? Sa interview nila kay Yorme. O pakinggan nyo ho, mga kababayan, ha? si PRRD, alam ba, umaga ngayon, di ba? Umaga. Aha. Kami mga Metro Manila Mayor, Secretary Anyo, DILG, General Lim, MMDA. Titira kami ng mananghali, meeting. May pasya. Mamayang gabi, mapapanood mo si PRRD kasama yung mga cabinet secretary. Meron silang Yung pinagpasyahan namin, re-reconfirma nila. Okay? Ibig sabihin, ang ginagawa ng presidente ni President Rodrigo Roa Duterte at that time, kukonsultahin muna yung lokal. Pag nagkadali na, maliwanag na, i-implement na nung gabi na yun. Kaya tinatawag na, bukas na ba barbershop? Tawag namin doon barbershop. Nasa sitol ako natutulog Kaya pag alas 9 ng gabi, manonood. Naalala ko yun. Talaga si Yorme, di ba? Pinagdikit-dikit nga yung mga bangko. Ka na. Yung napag-usapan kanina, para kinabukasan i-implement. Bakit ko ikinukwento yun? Mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon, mabilis ang kilos. Why? Kaya ko nasabing mas mahirap nung COVID-19 kasi economically affected tayo. Sa umpisa pa lang, akala nila talagang pinupuri lang si PRRD. Mamaya ho, sa dekalayuan itong video na ito, mga kababayan, magugulat sila pinupuri na din po si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos may threat sa buhay ng tao. Tapos walang playbook. Walang playbook. Okay? Ngayon, ito ba'y minamaliit ko, itong crisis na ito ngayon, yung oil crisis? Hindi. Kaya lang may playbook to. 1970... nangyari na to 73 or 79. Basta 1970s, may playbook na to sa mundo. Yung OPEC ba yun? O APEC? Nagkaroon ng OPEC, yan. Oo, di ba? Nagkaroon na ng insidente ganito. Hindi nga lang gera, pero pareho ang epekto. So, ang point ko, ngayon, ang problema lang natin, ekonomiya. Pero walang threat sa buhay. So, kaya, hindi pwedeng ipagkumpara. Yung minsan, may nakikita ko, weak si Marcos, strong si Duterte. May mga ganun may mga nakikita akong mga Sila ho yung mga nagsasabi nung ganun. Pero hininto na din po, mga kababayan. Hininto na din po ng mga DDS yung mga pagsasabi, wala pala mahina yung presidente, weak si Bongbong Marcos. Hininto na. Bakit to, mga kababayan? Kasi kung malakas naman talaga yung mga DDS, kung malakas naman talaga ang mga Duterte, di sana ho, wala doon sa kulungan si dating Pangulong Duterte. Di ho ba? Di sana ho, nagawa nila ng paraan na wag mailipad ang dating Pangulong Duterte. Laban po sa China, patungkol po doon sa ating mga isla, sa ating bayan, mga bossing. Ano ang ginawa ni dating Pangulong Duterte? Naging chuchu, naging aso lang po ni Xi Jinping. Samantalang ito po si Pangulong Bongbong Marcos, patuloy po, mga kababayan, na lumalaban sa karapatan natin doon sa mga isla na ang alam natin ay sa atin ho, mga bossing. kumpara. Hindi, magkaiba ho yung sitwasyon. Nung araw, maswertihan mo, yung sitwasyon, nagkataon na yung leader noon, sanay na mabilis ang kilos at mga tao niya, mabilis ang kilos. Kasi, there is yung clock. Ano ba yung bara-bara tawag? Hindi naman, no? Kasi kailangan naman din ho talaga nung panahon ng COVID-19, mga kababayan. Kasi yung sasabihin dito ni Yorme
na merong orasan pero minuminuto may mga namamatay, masakit naman ho talaga yun. May ikot, pero alam mo may namamatay. Mhm. Alam mo na eh. Alam namin lahat eh. Bawat minuto may namamatay. Dito, kailangan maging maingat ang pagpasya sa ekonomiya kasi hindi ka naman pwedeng agad-agad na re-responde, magre-react on economic policy na nakalatag na at meron ng magandang resulta. Nagka-hiccups lang o nagka-bump o yung sa kalsada ba, yung Sininok lang. O ano ba tawag doon sa bump na yun? Yung para bumagal yung mga sasakyan. nalubak ka lang o ililiko mo na, hindi po pwede basta-basta. Kailangan mag-ingat May sinusunod. ang mga ekonomista. Yun yung difference itong sitwasyon. Tapos, ulitin ko, nung pandemya, walang playbook. Larga tayo ng larga. Aha. Eh ngayon may playbook naman. Yung meron tayo Kailangan may sundin po, mga kababayan. gabay at susundan. Sa kasi nangyari na rin. Agree naman ako sa inyo, Yorme, na mas mahirap noon panahon ng Mahirap, COVID. mahirap. I cannot imagine PRRD managing the country at 100 million. But because you know it very well. Ako nga, mayor lang eh. Nakita mo yung dingding ko, di ba? Alam mo kung nasaan yung patay? May nakatago yung data nun, di ba? Yung, ito, patay ngayon, 3, 4. Ito, buong Pilipinas, may namamatay araw-araw. Akala nila sa umpisa pa lang ililift up ni Yorme Isko Moreno si PRRD lang. Yung pala ibabalanse at ipapaliwanag sa kanila na walang weak na Presidente Marcos. Dahil ang ating pangulo po, mga kababayan, sanay po yan sa pagsunod ng due process, sanay po yan sa pagsunod sa playbook, mga bossing. O, di ba? Ikaw, Presidente, uuwian ka ng ganun data araw-araw. Para kang sisilihan ng web. Pero sir Yorme, ako ho nakita ko po yung diferensya ng Pilipinas at ng ibang bansa. Ang Pilipinas, naku po, Diyos ko po, no, umabot po ng 1 taon pa. Dito kunyari example ho, no? Dito sa Cayman Islands. Ngayon wala ng COVID. Sa Pilipinas bago natapos ho 'yon sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte, 1 taon pa. Kung ngayon po, tapos na dito, huling araw, ngayong araw, sa Pilipinas, next year pa matatapos. At kung hindi pa po naging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa matatanggal yung mga face mask. O di ba po, nung eleksyon, pagkatapos ng eleksyon, ano sabi ng Presidente Marcos? Wala nang mga face mask. Wala na nung mga shield ng katarantaduhan nung dati. Pero mo ba naman, magkasiping kayo, mag-asawa kayo, tapos sasabihin, kailangan nyo ng face shield. Baka puro mga produktong China, yung mga ipinupush nila nung mga panahon na yun. Di ba? Tax mo nun. Yes. Dahil hindi ka talaga mapapakali. Pero ngayon talaga medyo mas madali kasi kaya pa nga mag-jogging ng presidente. Kaya pang makipag-date. May panahon pa makipag-date. Putang ina nyo, sampal sa mga pagmumukha ninyo yan. Di ba? Pakalat ng mga DDS, ano ang pinapakalat nila? Na kesyo daw po si Pangulong Bongbong Marcos ay naka-freezer na. Na si Pangulong Bongbong Marcos wag daw itago yung karamdaman ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, sinampal kayo ng katotohanan. Ipinakita sa inyo na kayang-kaya ng presidente. Ngayon, bumabalik dyan sa mga sinasabi ninyo na mahina na ang presidente. Ngayon, ang sinasabi nyo na, hindi, malakas pa, kaya pa nga mag-jogging sa palasyo Kaya pang makipag-date. Ay, noong panahon ni PRD, nakakagulat din yun dahil sinabi ni Yorme, sa gabi kagad, solve na agad yung problema. Na sabi, nakukonfirm na yung mga gusto nila. Kasi wala ka naman susundan doon Kailangan agad-agad mag-desisyon ka Dito, meron kang kailangan sundin. Meron kang kailangan hindi masigasaan. Kaya, ganyan, no? May sinusunod, mga kababayan. Nung kay PRRD, wala lang. No, bara-bara, sige. Wala. Kapag hindi natin ginawa agad yan, kawawa. At tuluyang maraming Pilipino yung mga mamamatay. Di ba? Ganun lang yon. Gusto po kasi nila maging wonderful o gusto po nila na bumango yung pangalan ng mga Duterte. Kawawang-kawawa kay Yorme, mga bossing